Ako anak sa Diyos. Anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi Ang nga kinabuhi. lamang ni Kristo. Kailangan ni Si Kristo. Kristo alang kanako. Alam ka na ako. Wala labot anyawag. Okay, sa makausap pa mayong gabi o mayong gabi sa tanan nga nag-subscribe ka nato sa atong sa ministry sa Ladder to Heaven TV. Shout out sa tanan nga mga naga-subaybay. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan bisan pa man sa mga kaigsuunan nga naa sa nagkadaiyang dapit. Okay, sa inyo nga naa sa virtual o sa nagasubaybay sa tuwa sa TikTok, nagasubaybay sa Facebook page. God bless you and may the Lord enlighten us para niining katapusang mga adlaw ato ang mapaigting, mapalig-on ang ato ang espirituhanong kinabuhi. Amen. So open your Bible with me. Kamo nga naa sa YouTube, kuha mo og notes, ballpen og papel, og kamo nga naa sa virtual para naa mo'y reviewhon og tan-aw, reviewhon og basa kay kung ato ang mabasahan, ato ang mahinumduman. Kung ato ang mapaminawan lang, may posibilidad nga atong makalimtan. Apan kung atoan ni siyang mahinumduman, atoan ni siyang makitaan, mabasahan, so atong mahinumduman. Kung atong mahinumduman, naay posibilidad nga atong maaplikar. Kay useless ang ato ang pagpangalagad, pagsimba, kung wa nato i-aplikar sa atong kinabuhi. Amen. Munang gikinahanglan ang applications para adunay kausaban nga tinuod sa kinabuhi sa tao. Okay, Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30 verses 11 to 15 and verse 19. Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 15. Okay, verses 11 to 15 unya sa verse 19 pod, ambak sa verse 19. So naba mo yung Bible? Oh, kahit na Tagalog yung Bible natin, buksan natin upang sa gayon ay masundan nyo ang bawat sitas ng ating binabasa at masulat ninyo. You can mark your anong mga naintindihan ninyo dyan sa inyong notes at saka bilugan nyo din yung mga sitas sa Biblia na ating babasahin at binabasa. Okay, basahin natin. Deuteronomy chapter 90 verse 11. Dili lisod ang gihatag ko kaninyo sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni ato sa layo. Dili kamo makaingon kinsa may mukuha niini alang kanato aron kita makadungog og makatuman niini. Wala usab kini didto sa tibuok sa tabok sa laod nga moingon kamo kinsa may mutabok aron magkuha niini aron makadungog kita og makatuman niini. Duol ra kini kaayo, ana ara kini sa inyong baba og kasing-kasing. Busa makatuman kamo niini. Karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba og kauswagan o kamatayon ba og katalagman. Verse 19. Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilia ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang mga pulong. Ug kini nga pulong nagtuo ko nga dako og kalambigitan sa atong kinabuhi. Kay dili lamang gisulat kini sa mga Israelita kundi usab sa mga sumusunod sa Ginoo. Tungod kay sila ang naguna and the next generations nga mga magtutuo hangtod nga niabot sa tuang generations, the same words, the same instructions and the same choices nga gipapili sa Ginoo sa tua. Nganuman, tungod kay ang ato ang gialagaran ang Dios ni Moses, mo pod ng Dios nga atong gialagaran karon. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob,
mo po ng Dios nga atong gialagaran karon. Amen. Wala siya mausab. Hebrews 13:8, Jesus Christ says, I am still the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung sino siya noon, ay ganun din siya ngayon. Walang pagbabago. Now, kung pag-uusapan natin, yung sinasabi ng Biblia na pagpili, yung choices, so that we can choose wisely. Gipadayag dinhi nga ang atong Ginoo siya nga naghatag kanato og kagawasan pagpili. Ina imong kaugalingon kung naa kay katapad, ina imong katapad, choose wisely. Tarunga pagpili. Sige, ina imong kaugalingon na lang ingna. Tarunga pagpili. Tarungan pagpili. Ngano man gikinahanglan nga tarungon nato pagpili, kay ang atong pagpili sa gipapili sa Ginoo sa atoa magdetermine sa atoang destinations. Kung unsay atong gipili, either ang ato ang dawaton is reward or consequences. Siguro gayud nga kung mamali ta pagpili, when we pick a wrong choice, we will face the consequences of our choices. Munang choice wisely. Kung unsay gipapili sa Ginoo sa atoa, matud pa niya gipapili ko kamo kinabuhi, kamatayon, panalangin, tunglo. So kana siya nga upat ka mahimong gihatag sa Ginoo nga kapilian, kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo. Kinahanglan nga ato nang masabtan kay kanang ato ang pilion maglangkob na karon sa ato ang himuon karong gabiuna nga pilian. Kung maingon ka nga pilion nimo ang kamatayon ug kinabuhi, then padulong ang imuhang pagpili sa mali nga pilianan. Apan kung ang imong pilion ang sa Ginoo, then padulong ka ngadto sa gingharian sa Dios nga saktong pagpili. Ang nakanindot sa Ginoo, are you listening? Kaysa dihang papilion ta sa Ginoo, tagaan ta niyag clue. Munang ingon siya, saksi ko ang langit nga gipapili ko kamo karong adlaw. So karon unsa may angay natong buhaton kung ang Dios nagpapili kanato, iyabang gihanyag. Aside nga iyang gihanyag, gitagaan ta niyag clue, pili ang kinabuhi aron ka magmalipayon. Mura bag test nga nag-exam sila apan gihatag ang answer daan. So dili ka na maglisod pag-analisar, kay gihatag naman sa Ginoong Dios ang dapat nimong itubag. Hallelujah. Dili na ka makaingon, gani ingon ang Dios, dili layo, dili ka pwede maingon kinsa may mutabo ka nato. Dili sama ka layo sa langit o layong dapit nga maingon ta, kinsa may mukuha nato didto anang ato ang gustong madungog o gustong masunod o ang instruction sa Ginoo. Ingon siya na arani sa imong bakba o sa imong kasing-kasing, the distance between your mouth and your heart is only isa kadangaw. So, but ipasabot isa kadangaw, pwede ra nimo makabot, pwede ra nimo tumanon in any time nga gusto nimong tumanon. Now karon, natay tulo nga pwede natong pilian nga atong sabton, nga nganong ang Ginoo nagpapili ka nato o gusto niya nga pilion nato sa tarong nga pagpili, analisaro nato, balanseon nato. Mali ba ni akong pilion? Ug kani ko nga pilion basig mali ko ani, o kani akong pilion basig mauni. Aron dili ta makagamit og basig, kay kanang basig is not sure. Dili pwede nga trial and error kung magisgot ang pagpangalagad. Dili pwede trial and error. Are you listening? Amen. Kay mura na siyag kami yun, dili pwede trial and error. Because ang pagpangalagad sa Ginoo is commitment. Once mamali kag pili, you will suffer it. Muna kung mamali kag pili og banahon o asawahon, you will suffer it. Kinahanglan nga na ay gitawag og divine guidance. Okay. Number 1 nga atong pilian. Number 1, whom you serve. Whom you will serve. Kinsa man ang imong alagaran. So una,
ang ipadayag sa Ginoo nga atong pilian, may tungod sa atong alagaran. Kinsay imong gialagaran karon? Ang Ginoo ba o ang demonyo? Ang Ginoo ba o ang salapi? Ngunang ipapili sa Ginoo sa tua, o kinsay atong alagaran, kung sino ang ating susundin, kung sino ang ating paglilingkuran, ang Panginoon ba at ang demonyo, o ang Panginoon ba o ang salapi? Joshua chapter 24 verse 15 sinasabi, "For me and my house, we will serve the Lord." Bakit ba nasabi ni Joshua ang ganon? Sapagkat sa kanyang huling lata ng Joshua, siya'y matanda na. At ihabilin niya sa mga elders of Israel ang mga dapat nilang gawin kung siya'y mawala. Sinasabi niya, magpili kamo kung kinsay inyong alagaran. Ang Diyos ba sa mga Amorites o Diyos ba nining mga Nasura? O mga Diyos ba sa mga nasod nga nakapalibot kaninyo? Magpili mo kung kinsay inyong alagaran. Apan ako og ang akong panimalay, ingon si Joshua, we will serve the Lord. For me and my house, we will serve the Lord. Gusto sa Ginoo nga masabtan nato ni kaning nasabtan ni Joshua. Walay makatabang sa tao kung anaa siya sa kalisdanan, bisan si kinsa nga gunita niya tao man o Dios man o salapi man, dili makatabang at tubangan sa hukmanan sa Ginoo kundi ang Dios lamang. Muna ingon si Soponias, sa adlaw sa kapungot sa Dios dili makaluwas kanila ang ilang salapi ug ang ilang bulawan. Luke chapter 16 verse 13, no one can serve two masters. You cannot serve God and money. So kikinahanglan nga naatay pilion. Money is a good servant but a cruel master. Money is the root of all evil when you love it. Money is not sin, money is not evil, but a person who love money, mahulog siya sa dako og daghang mga tentasyon sa pagpakasala o mahimong tinubdan sa pagkadaotan. So dinhi gipadayag sa Ginoong Dios kung unsa ka importante ang pagpili sa atong alagaran, Ginoo ba? Unsaon man nato pagpakita nga ang Ginoo atong gialagaran sa tinud-anay nga pag-alagad. Pwede ta mo alagad sa Dios sa baba, daghan mga tao nagsimba sa baba lang, pero ingon ang Ginoo kining mga tawhana nagpasidungog lang sa ilahang baba apan layo ang ilang kasing-kasing nako. Ngano man unsa may nakita si Ginoo? Ang sincerity. Daghan tao nang alagad walay sincerity. Unsaon pagkailan nato sa sincerity nga pagpangalagad? Ang sincero ng alagad bisan pagdaghang pagsulay, bisan pagdaghang suliran, dili mulunga og dili siya mo undang, dili siya mo back out sa pagpangalagad. That is sincerity. Are you listening? Masukod ang atong gugma sa pag-alagad sa Ginoo, masukod ang atong sinseridad sa pagpangalagad sa Ginoo, inig-abot sa pagsulay. Inig-abot sa problema. Inig-abot sa suliran, sa balatian. Unsa imong reaksyon? Munang ang pag-serve sa Ginoo, ang paglilingkod sa Panginoon ay nasusukat kung mayroong mga hindi magandang pangyayari sa iyong buhay, subalit ay nananatiling tapat at naglilingkod sa Panginoon, nananatiling tapat, nananatiling umiibig sa Panginoon kahit na maraming pagsubok sa kanyang buhay. Kasi nasabi doon sa aklat ng Daniel nung naranasan ni Shadrach, Meshach ug Abednego ng kanilang natanggap yung utos ng hari na ng Babylonia na si Nebuchadnezzar na sila'y sasamba at luluhod sa kanyang larawang pinagawa. Subalit ang sinasabi ni Shadrach, Meshach ug Abednego, kailanman hindi kami lumuhod at luluhod sa mga Diyos-Diyusan. Sa galit at puot ng mahal na hari at sinasabi na sila'y i-barbecue doon sa hudno, doon sa furnace.
Ang sinabi ni Nebuchadnezzar, tingnan natin kung mayroon bang Diyos na makapagliligtas sa iyo. At sinasabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, they showed their sincerity and commitment to God in serving the Lord. Ingon sila, mahal na hari, hindi na kailangan sagutin pa namin kayo. Iligtas man kami ng aming Panginoon at hindi kami maglilingkod at luluhod sa larawang ipinagawa mo. Bakit? Sapagat alam nila na kung ang larawan ay kanilang sasambahin, magagalit ang Panginoon at walang makaliligtas sa kanila. Subalit kung sila ay luluhod sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon, alam ni Shadrach, Meshach at Abednego na kayang iligtas ng Panginoon ang kanilang buhay sa apoy, sa tiyak na kapahamakan at pagkasunog. So they believe that when they serve the Lord steadfastly, when they serve the Lord with all their heart, their Lord, their God, can save them. But the image of Nebuchadnezzar cannot save them against the wrath of God. Are you listening? So titingnan natin ngayon kung sinong pinaglilingkuran mo. Paano ko ba nalalaman pinaglilingkuran ko ang Panginoon? Siya yung priority mo. Naglilingkod ka sa pera pagka ang priority mo ang pera. Sinasabi ko, maraming business na kailangan natin yung pera upang tayo'y makapagpatuloy sa ating pamumuhay. Pero hindi yung pera yung kabuuan. The satisfactions, the bottom line of life is not money at all. Habang tayo nabubuhay, kailangan natin ng pera. Pagka tayo wala na, hindi na natin kailangan pera. Ngunit ang Diyos ay kailangan natin sa lahat ng panahon. Amen. Mayroong mga bagay na kahit buhay pa tayo, mayroong mga bagay na hindi kayang bilihin ng pera. Yung peace of mind, yung inner peace, yung pag-ibig, yung pagmamahal, hindi kayang bilhin ng pera yan. Yung kaligayahang tunay, hindi kayang bilhin ng pera. Kaya kung makikita natin, when we observe, we have emptiness. Man has emptiness. Bakit ba nagkakaroon ng emptiness yung tao? Sapagat inilagay ng Diyos yan upang tayo'y hahanap sa Kanya. We will search Him because only God can satisfy the emptiness in our hearts. Hindi po pwedeng pera ang makapag-fulfill nung emptiness na ating nadarama. Hindi po pwedeng ang kwarta mo ay makapag-tapak, makapuli, makahulip sa emptiness, sa kahawang, sa ato ang sulod. Matapalan lang na siya kung alagad ta si Ginoo, magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan, tunay na satisfactions kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya pinapapili ng Panginoon ang tao whom they will serve. At tayo din. Kaya sinasabi ni Joshua, choose you today whom you will serve. The gods of the Amorites and the nations surrounded you, or the God who created the heavens and the earth. The God of our forefathers. Sinasabi ni Joshua. But for me and my house, we will serve the Lord. Maaari nyo bang masabi, for me and my house, we will serve the Lord? Kayo nandyan sa YouTube. Kanino ba kayo naglilingkod? Sa Diablo? Sa salapi? Hindi ko sinasabing ang salapi, Diablo. Sa Diablo, paano ba natin masasabing we will serve the devil? When we obey the devil, we serve the devil. Because you obey whom you will serve. Tanungin natin ang ating sarili. Sino ba ang sinusunod na? Sino bang pinaglilingkuran natin? Simple lang po, yung sinusunod natin. Serve the Lord with all your heart. Kaya sinasabi ng Panginoon, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Choose God. Serve the Lord. Serve the Lord with gladness, with sincerity.
Amen. So siya ang priority natin. Ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Kanya. Siya man yung priority natin. Matanong ko kayo, sino bang priority ninyo? Kayo nandyan sa YouTube, ano bang priority ninyo? Ano ang iyong priority sa buhay? Ang Panginoon ba? O ang mga bagay-bagay sa sanlibutan ito? Yung sinasabi ng Panginoon, do not love the world or anything that is in the world. For those who love the world, yung mga umiibig sa sanlibutan, ay nagdideklara ng giyera sa Panginoon. Sapagkat kaaway ng Diyos ang sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat pag siyang umiibig sa sanlibutan, ang kanyang sinusunod ang pita ng sanlibutan, ang pita ng laman. Hallelujah. Praise the Lord. Sino bang priority ninyo ngayon? Tatanungin ko kayo, ano ba ang priority ninyo at sino ang priority ninyo? Nasanay po ang priority natin. I hope ang Panginoon. Amen. Kaya nagbalalagay tayo ng virtual worship upang sino mang hindi makapunta doon sa on-site worship. We have all the alternatives upang mananatili tayong connected at makapakinig ng salita ng Panginoon. Are you with me? Amen. So kinsa man ang ato ang priority. O unsa ang atong priority? Ang Ginoo ba? O ang salapi? Number 2, whom you obey. Kinsay imong ginasunod? Duha lang man ang masunod, ang Ginoo o ang imong kaugalingon. Dili naman ta makakuan sa yawa, makabasol sa yawa, nisunod ko sa yawa, no. Kaya ang yawa wala na connection sa tuwa kung nangalagad na ta sa Ginoo, all the connections ay natatanggal maliban na lang pag tayo nagpapahintulot sa Kanya na siya ay makakonect again. Tingnan natin ha, bigyan ko kayo ng isang kwento. Nang ginawa ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, hindi lumapit si Satanas doon kang Adan. Doon siya lumapit kang Eva. Si Eva ay kanyang pinagmasdan at kung ano ang kanyang ginagawa, nakatingin lang doon sa puno na sinasabi ng Panginoon, huwag niyong kainin. At nang nakita ng diablo na siya may desire to eat, to pick the fruits, sinasabi ng diablo, kumuha ka. Di siya pinilit. Sinasabihan lang siya, kumuha ka. Alam ni Eva kung ano ang utos ng Panginoon. Subalit nang sinabi ng diablo, kumuha ka, at ang sinasabi niya, hesitant pa siya nung una, sinasabi niya, ay bawal po yan, sinasabi ng Panginoon, pagkat kami kumakain dyan, mamamatay kami. Nang sinasabi ng diablo, hindi kayo mamamatay, magiging kagaya kayo ng Panginoon. When she look at it, napakasarap siguro nito. Bakit ito pinagbabawal ng Panginoon? So, kaninong gusto nasunod sa diablo? Hindi, ang unang nasunod, ang kanyang desire. Ang kanyang nais, ang kanyang kagustuhan. Gusto niyang kumain. Pero bawal. Ngunit mayroong nagsabi na pwede pala. Di yung kanyang gusto ang kanyang sinusunod. Sapagkat kung hindi nakita ng diablo yung desire niyang kumain, hindi naman siya sasabihan ng diablo, kumuha ka. So, ibig sabihin pala, yung pagsunod natin ay nasa atin din. Maaring sundin natin ang ating kagustuhan, our own will, o maaring sundin natin ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya pinapapili tayo, whom you will obey. Sino ba ang iyong sinusunod?
Ang Panginoon, ang utos ng Panginoon, o ang kagustuhan mo? Yung sarili mo. Sinong sinusunod ni Eva? Genesis chapter 2 verse 15. Kanyang gusto, kanyang desire. Di ba mayroon tayong desire? Kunyari, may sakit kang high blood. Nais mong kumain ng litson. So, sinabi ng Panginoon sa iyo na mag-ingat sapagkat yung mga pagkain po, yung kinakain po natin, yung sanhi po na bakit tayo nagkakasakit. Nang dahil sa ating kinakain na wala tayong patawad, wala tayong restraint, wala tayong moderations sa atong pagkaon. Makita na to, lami kayo ng litson. So, bisan og high blood na mo, habhab dya pong litson. So, na-stroke, kinsa man rin basulon. Ang yawa, o ang Ginoo ba? Dili, yamang tong gusto. Di man ang yawa, igora na siya muhulhog ra ba? Ang nag-decide ana ikaw. Ang Ginoo, moingon gyud ng Ginoo, ayaw. Ang yawa, moingon siya, okay ra. Kung sa iingon sa yawa, okay ra. Ang yawa, ayaw. Ang Ginoo, ayaw. Ang yawa, okay ra. Sulay lang. Di lagi mo mamatay. So, Eve, obey your own will. Iyang gisupak, harap-harapan ang sugo sa Ginoo. O iyang gisunod ang iyahang gusto. In that way, ang yawa nagkaroon ng connections. Nagkaroon ng doorway upang kung papaano i-dominate ang sanlibutan. Sapagkat binigyan ng permissions ang diablo na magiging ruler ng sarili, ng sanlibutan, sa katauhan ng tao. Nagkakaroon ng connections and control yung diablo when Abe permits him to control her. So, ibig sabihin, ang pwede lang pala nating pagpilian na kung sino po ang ating susundin, ang Diyos lang at ang ating laman, ang ating kagustuhan. Sino ba sa inyo ang nakikita itong tayo pala, wala labot ang yawa. Kita man ang nagdesisyon. Ang yawa ba nagdesisyon? Kadang mobisyo ang usa ka tao? Ang yawa ba nagsindi sa sigarilyo? Ang yawa bang nitagay? Ang yawa bang nihatag og kanang shabu? Ang yawa? Diba? Ang tao, yan ang i-decide. So, siyang nasunod. So, kamo karon sa YouTube, whom you obey? Kinsa inyong ginasunod? Sino ang inyong sinusunod? Ang Panginoon ba o ang sarili mo? Sinsa inyong gisunod? Nasairan sa ginutanan. Wala na siren niya na itabo sa yuta. May mga panahon atong desisyonan, dili ko mo simba kay mula agra ko. Dili ko mo simba kay mo na ang rason. Diba? Kasi nasunod ang Diyos o ikaw. Dili ko mo basa rog Bible, kapoy. Kasi nasunod, ingon ang Biblia, bulahan ang mo basa, bulahan ang mutuman, bulahan ang maminaw, bulahan ang mutuman. Pero dili gaganahan mo basa. Mura bang sa cellphone? Ang Biblia, dili man siya mutingog, so dili man notify, dili ka kaibalo, nag-notification ng Ginoo, nag-message ang Ginoo sa imo haba. Dili man siya mag-notify. Ang cellphone kay mugatag bag notification notes. So makamata ka, tanaw nimo dito. Kinsa man tong nag-message. Amen? So, pagkutanon ta mo ha.
unsa man inyong unahog punit, ang Bible, ang cellphone. Ang unahon og ukab. Ang Bible, iwit permente, di ba? Makita ninyo, honestly speaking. Are you listening there in YouTube? Ang nauuna po, ang cellphone. Before ang Bible. Ang cellphone po, yan ang gusto natin. Yung Bible, yung gusto ng Espiritu ng Panginoon. Kaya po yung nangangayat na yung Espiritu ng Panginoon sapagkat kulang po sa kain. Kasi yung pinapakain po natin ng laman, yung nasa cellphone po, lahat ng pagkain ng laman nasa cellphone. Kaya mataba yung pita ng laman, mapayat yung spiritual na kalagayan. Whom you obey, God or yourself. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Are you listening? The Lord. Mingaw lagi mo. Amen. Naminaw? Amen. 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 Namin nasabtan? Amen. 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 Number 3. Number 1, unsa to number 1? Whom you will serve, whom you will obey. Where do you dwell? Saan kayo titira pagkatapos ng buhay natin? Dito. Sa tamo puyo. Afterlife, saan tayo dadako? Saan tayo manirahan? Sa langit ba o sa impyerno? Matthew chapter 7 verse 13, may 2 daan. Ang isa malapad, ang isa makitid. At sinasabi ng Panginoon, dadaan kayo sa makitid na landas. Sapagkat yung malapad na landas ay patungo sa kapahamakan. Subalit yung makipot na landas, narrow road, narrow gates. Maraming bawal sa Panginoon. Ha? Tandaan natin, sa Panginoon maraming bawal sapagkat siya po ang nag-design. Bakit bawal? So that we can live according to His purpose, His will. Kung gusto lang natin, ay walang bawal-bawal sa atin. Pero sa Panginoon, marami pong bawal, kaya tinatawag narrow road. Yung wide, malapad na daan patungo sa kapahamakan. Timan-an nato, kung dili mamalit tag-serve sa Ginoo, mamalit tagpili kinsi atong alagaran, mamilit ta og sunod kinsi atong ginasunod, padung gyud tag impierno. Pero kung ang Ginoo atong alagaran, Ginoo atong sundon, padulong gyud tag langit. Kung mangutana ta sa mga tao, kamo nga nasa YouTube nga nagtanaw, kung pangutanon ta mo asa mo padulong unsay gusto niyong puy-an, sure mo ingon jud mog langit. Kung itandi ng kalayo og ang langit, kahayahe sa langit. Ang pangutana, unsaon nato pag sure nga makadto tag langit. So simple lang, serve the Lord, obey Him, because that is the essence of loving God. Yung ibig sabihin po, yun po nagpapahiwatig na mahal mo ang Panginoon pagka siya pinaglilingkuran mo at siya sinusunod mo. Amen. Pagka pinaglilingkuran mong salapi, sinusunod mo yung sarili mo, papunta ka doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya wala tayo choice kung gusto taglangit. Wala tayo choice nga ato sa Ginoo ato ang himuon. Lord, ikaw masunod. Muna si Jesus Christ, ana siya, not my will, but your will be done. Amen. Pwede ba nato isulti? Not my will, but your will be done. Amen. Amen. Ako ay choose not to revenge, to take revenge. Gingnan ko nga na ako'y napaburusan. Nato ni aging simana na ay taga-pikas simbahan. Siya ay taga-ladder day mo. Di ba nakapaburos na ang pastor sa ladder? Ngayon po itong membro na to nga, daghan bito mo daot kay pastor.
Napoy isa ni ingon niya, nagalader mo. Nagsimba di ay, di ba naanay hurim-hurim? So I choose not to take revenge. Why? Because sabi ng Panginoon ayog pa ni malos. Kung ang imong kaaway gigutom pakana. Kung ang imong kaaway giuhaw paimna sa ingon ni ini maulaw sila. Yun ang Biblia, bulahan ang magpaubos. Bulahan ka mo kung bebeayon ka mo, kung tamayon ka mo. So kay ang Ginoo na ako nga gialagaran, Ginoo man sa gugma. Si Jesus Christ, siya ang Ginoo sa gugma. Siya ang Ginoo sa kalinaw. Siya ang Ginoo sa pasaylo. So kung siya akong Ginoo nga gialagaran, kung dili ko magkinabuhi sa pagpasaylo, sa pagigugma, sa pagpaubos, sa pagpailog, dili ko niya tawagon nga iyang sulugoon. Ang sayang gingon sa sulat ninyo, Revelations chapter 3 verse 10 and 11. Revelations chapter 3 verse 10 and 11. Ang say gisulti niya, sanglit gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Ilikay ko ikaw sa kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang tao. 11, kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw ni ini sa kuruna sa kinabuhi. So I choose to obey the Lord than to obey my own. Nasakitan ba ko? Naglagot ba ko? Yes. Pero I choose to obey Him, to forgive, to love Him, to ignore unsay ilang ginasulti. After all, na ay Ginoo nga muhukom na tong tanan. Amen. Amen? Amen. So, pananglitan karon, di ba? Busy kag hukom sa uban, wala nakatanaw sa imong kaugalingon. So, nag-serve ta sa Ginoo. So, ang Ginoo atong sundon, unsay ang gisulti. Because when you serve the Lord, you are obliged to obey the Lord. And when you obey the Lord, ang sinabi ng Panginoon, so yung gisulti, thou good and faithful servant, enter into my kingdom. Buutan o kasaligan nga sulugoon. Gusto ba nato madungog na sa Ginoo nga moingon siya, faithful, good and faithful servant. Gusto ba nato na madungog sa Ginoo? So alagari ang Ginoong Dios. Sunda siya. Ang gingon sa Ginoo, bag-uhon nato ang atong kaugalingon. Do not love the world or anything that is in the world. Are you listening? Amen. Anything that is in the world. The pain is in the world. Suffering is in the world. In this world, you have many tribulations, but be of good cheer, because I overcome the world. Matod pa sa Salmo, daghan kalisdanan ang antuson sa mga matarong, apan luwason siya sa Ginoo niya ng tanan. When you serve the Lord, God will save you of all your suffering and pain. Hallelujah. Praise the Lord. Serve and obey. Muna iyang papili. Praise the Lord. Pagpili mo karon, ang kinsay inyong alagaran, ang Ginoo o ang salapi, ang Ginoo, inyong sundo, no, inyong kaugalingon. Pagpili mo, asa mo mupuyo, langit o impyerno. Walay lain nga makahatag na to, anak. Kita mo'y gusto. Kung gusto na tong langit, din, sunda ang Ginoo, din, alagari siya. Kung gusto kag impyerno, simple ra kayo. Sunda ang diablo, sunda imong kaugalingon. Inig kamatay, diretso jud kag impyerno. Di mo nagpangadji. Hallelujah. Praise the Lord. So, kini nga mensahe, walay filtered. Dili ni siya sugar-coated. Ang Israel, gipapili sa Ginoo, o iyang gitagahan og klo. Ingon siya, pilian ninyo ang kinabuhi, aron kamo, o ang inyong kaliwatan, magdugay. Mutunhay, mulungtad. Gitagaan niya klo ang tao. Munang gitagaan punta niya klo. Matod pa niya,
Saksi ko ang langit ug ang yuta. Saksi ang langit ug ang yuta. Ang langit iyang trono, ang yuta iyang tumbanan. Ang langit iyang puloy-anan, ang yuta atong puloy-anan. Gikan ta sa yuta. Unya pabalhinon ta niya sa langit. What a great miracles. Material from earth became a residence of heaven. Paanong nangyari? Because of His love and mercy. Kasi nasabi niya, follow me, take up your cross. Sunod kayo sa ako, pas-anan ang inyong cross. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Tayo, wala po tayong sariling kaharian at kalangitan. Only God owns the heaven. And only He. Siya lamang ang makaingon, kasulod ta og dili. So magiging dreams nato na ang langit kung dili ta mo sunod sa Ginoo. Magkakantara ta na, dream the impossible dream. Amen. Amen. Kusog na ang huyop ni Leon. I hope na naatin nasabtan karong gabi kamo nga naa sa YouTube. I hope namin nasabtan karong gabi. Let us pray. Father God, I thank you, Lord, for this message. Nga imo haming gitudluan nga magpili sa saktong pagpili. And I declared it, O God, in the name of Jesus. Nga tagaan minimog kaalam, bigyan mo kami ng karunungan na hindi po kami magkakamaling pumili kung sino aming paglilingkuran, sino ang aming susundin. Ikaw lamang at wala nang iba na aming paglilingkuran at susundin, Panginoon. Upang sa ganon, ang iyong kaharian ay aming masumpungan. Teach us to obey you, Lord. I pray also those who have listened to us via YouTube, TikTok, and Facebook page, that you will bless them, encourage them, save them. Kung wala pa ka nakadawat, ikaw nga naglanta, wala pa ka nakadawat sa Ginoo. Just follow this simple prayer of repentance and believe it into your heart. Follow after me, Lord Jesus. I come before you tonight with a humble heart. I accept, Lord, that I am a sinner and needs a Savior. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. At Panginoong Hesus, nais ko pong paglingkuran kita, susundin kita. Buksan ko po ang aking puso para sa iyo at manahan ka sa aking buhay at sa aking pamilya. And from this day onward, Panginoon, sasabihin ko, not my will but your will be done. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, na aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay at ng aking buong pamamahay. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Lord Jesus, I pray, those who have prayed with me, I declare blessing and salvations be upon them, and this member, O God, of this virtual ministry, I declare and I decree it, O God, that you will touch them, heal them, save them. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin. Okay?